kung mawawala ka. Siguro ito na ang tamang oras. Bago ako makabalik sa aking trabaho sa Kapitolyo. Maganda. Siguro mas maganda kung isama na rin natin si Alicia dito para dalawa kami mag-aalaga sa'yo. Ayoko na mapangutyang tono ng pananalita mo, Iluminada. Hindi, seryoso ako. O kaya magpalitan tayo. Dito si Rosa Camila at ito naman si Ernestina doon kay Alicia. O kaya ito si Alberto. Ang nasabi ko, hindi ko na pwedeng bawiin. Yun na yun. Dito magbabakasyon si Rosa Camila. Hindi naman kayo bastang puputulan ng sustento ni Daddy nang walang dahilan. Talagang walang dahilan. Bakit? Hindi ba ako naging mabuting ina sa inyong dalawa? Sinira ko ba ang pangalan niya sa publiko? Baka naman may alam si Daddy na hindi namin alam o ayaw niyang ipaalam sa amin. Hoy, kayong dalawa, tigilan na nga niyo ako. Porket lagi ba akong pusturyosa? Ibig sabihin may lover na ako? This is part of my job as the PR executive of this hotel. To look good. Ay, nako, luma na yan. Hayop ka rin, tol, ah. Ang liit ng kita, pero puro mamahaling gamit to, ah. Iba na talaga pag may shotang mayaman, ano? Mga syota, kuya. Dalawa yun. Parehas ng multimayor. Ibig sabihin ba malalayain tayo ng mayaman? Malay mo. Baka sungkit pa ako ng konting ari-arian. Hindi malayong mangyari yun, kuya. Ganun dapat talaga. Galing mo paggatas, ah. Yun na nga ginagawa ko eh. Pero kung sulpot ka naman ng sulpot, baka naman masira ang diskarte ko. Pinapalakis mo na ba ako? Nakabuti na yung hindi ko paggamit ng apelido natin, kuya. Miranda kasi pagkakilala nila sa akin dito. Miranda. Apelido ni nanay, di ba? Talagang matindi pa rin ang galit mo kay tatay, ano? Kuya, sabi ko sa'yo, nakabuti na nga yung paggamit ko ng apelido ni nanay. Kung adorable naman ang gagamitin ko, sa tingin mo makakapasok ba ako sa shipping lines ni Montemayor? Ayan. Amanda, ikaw ang laging nakikipagkita sa daddy mo. Alamin mo nga sa kanya kung may samahan ng loob siya sa akin. Mami, 2 taon na kayong hindi sinisipot. Ngayon mo pa alamin kung may sama ng loob ng tao sa'yo? Ang hindi niya pagsipot, pinagkasunduan namin. Napagod na ako sa pakipagkompetensya kay Iluminada at Alicia. Alam mo, pagbigyan mo niyan si Mami Amanda, kung di maibalik ni Daddy yung sustento niya, savings nating 2 pagdidiskitahan yan. Kung magsalita ka, parang hindi mo ako ina. Eh paano naman? Kung kumilos ka, para kang hindi ina. Totoo, Alicia. Inulit pa kanina ni Governor. Sisiguraduhin niya raw na maayos yung schedule ni Rosa Camila para makapagbakasyon siya sa kanila. Anong sabi ni Iluminada? Hindi si Iluminada ang problema riyan. Si Ernestina. Eh, makakasalungat mo yung 2 yun kay Governor? Eh yun na nga mapipilitan silang sumang-ayon kay Leandro. Pero paano naman si Rosa Camila? Ang gusto kasi ni Governor, hanggat nandun siya sa bahay at hindi pa siya pumapasok sa Kapitolyo, nandun din si Rosa Camila. Nang sa gayon, sila ron ay magkaunawaan. Magandang pa ako pero... At ikaw, Emil, gusto ni Governor na bumalik ka na sa trabaho mo. Nagtataka nga siya kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa bumabalik. Mahirap yata yung gusto niyang yan matapos itong mga nangyari. Pinapulis pa ako ng Ernestina eh.
Nakikita-kita na ang tatlong pamilya, nagkakausap-usap na. Dapat lang na kalimutan ng hinanakit sa isa't isa. Kami marunong kumalimot. Eh sila. Alicia, alam mo naman na ayaw ni Governor na tinatanggihan siya. Rosa Camila. Bahala na po. Hinday! Hinday! Bakit po, ma'am? May tinago kong bote doon. Nakita mo? Bote ng ano po, ma'am? Bote ng alak. Nakita mo? Hindi po. Tito, may tinago ko. Bago ko lang tinago, nawawala. Sinong huling pumasok dito? Ma'am, ang nakita ko po si Ma'am Ernestina. Sige, labas na. Isang linggo ako kay Tita Iluminada. Isa o 2 linggo. Naman yung isang araw, parang tagal-tagal na yun. Anak, hiling yun ng daddy mo. Bihirang humiling yan. Tsaka lambing niya yun sa'yo. Eh kung siya lang naman yung kasama ko nun, wala namang problema. Anak, pagbigyan mo ng daddy mo, mas matutuwa yun sa'yo. Yeah. Excuse me, Gov. Phone call po. Sino? Si Rosa Camila. Hello, Rosa Camila? Daddy, May problema ba? wala akong problema, Dad. Tumawag lang po ako para sabihin sa inyong nasasabik na po ako makasama kayo dyan. Mabuti yun. Alam mo, Iha, gusto ko magkakilala kayo ng gusto ng mga kapatid mo rito. At saka, gusto ko magkasama tayo ng matagal-tagal. Si Mami mo, gusto ko makausap. Dad, wala po si Mami. Lumabas po. Hindi mo kinausap. Hayaan mo na. Para sa kanilang mag-ama yan sandaling yan. Para mahaba-haba naman ang pag-uusap. Baby, si Itay ba pwede makisabay? Oo naman. Oh, Iha, pwede ba makisabay? Okay lang po. Sira pa kasi yung sasakyan eh. Kaibigan niyo po ba si Amanda Montemayor? Amanda Montemayor, yung abogada? Wala yun. Abogada ko lang yun. Tay, bakit to? May kaso ba kayo? Hindi anak, kumukonsulta lang ako roon. Kasi half-sister ko po siya. Oh? Talaga, mataray ka rin siguro, no? Bakit po? Mataray kasi yung babaeng yun eh. Ayun, tara na nga, baka mamaya, matraso pa tayo. Binalikan namin ang mga records ng phone calls ng inyong kalaban sa politika nung araw ng attempted assassination. Naghanap kami ng convergence na tawag. May kaunting clustering sa kampo ng kalaban. Pero walang direct connection sa telepono ng gunman sa barko. Pero this clustering of calls, there must have been some kind of a conspiracy. Di pa tayo siguro, sir. Yung cellphone ng gunman, na-trace ba niyo yung calls? Prepaid yun, sir. Wala tayong matitrace. Mami, ano nangyari? Paano naman ako hindi maglalasing? Nakita mo naman kung anong gusto mangyari ng daddy mo. Mami, huwag niyo daanin sa inom. Para ako sinasakal. Para ako sinasakal nung sabihin niya dito magbabakasyon na Rosa Camilang yan. Hindi ako makatulog kagabi. Hindi ako makatulog. Alam mo naman ang daddy mo, hindi pwedeng kontrahin. Mami, ganun talaga. Minsan tayong nakakalamang, minsan sila. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kaya kailangan ko uminom. Huwag mo na akong pigilan sa pag-inom ko. Huwag mo na akong pigilan. Mami! Mami! Huwag mong daanin sa inom. Daanin mo sa tapang. Daanin niyo sa utak. Hindi ka tinawagan ni Nestor? Hindi man lang tumawag. Hindi ko rin naman masisi yung tao paano napahiya eh.
Pero hindi rin tama yung sisi mo yung sarili mo. Ikaw ba'y nai-guilty sa nangyari? Ewan ko ba? Ang dami kasing mga nangyayari. Hindi ko makayanan. Una nagsara yung kantin, tapos may lumalabas pang balita na hindi daw nagpakamatay si Ding. Tapos naalis pa ako sa amin. Aalis? Magbabakasyon na kaila Daddy eh. Di ba dapat matuwa ka? Paano naman ako matutuwa? Eh, makakasama ko yung mga masusungit na anak dito, Lumada. Basta kailangan mo, tawagan mo lang ako. Rosa, Camila! Tara na, alis tayo. Sige. Kala ko hindi ka na darating eh. Sorry. Teka, bago tayo pumunta kung saan, tapatin mo nga ako. Inalikan mo na ba si Rosa, Camila? Akala ko ba okay lang sa'yo kung pagsabayin ko kayo? So, binalikan mo na nga siya. Hindi. Hindi o hindi pa? Ano pa ba gusto mong marinig sa akin? Hindi ako magtataka kung balikan mo siya. Ngayon pa lang kita nakikilala ng gusto. Mahilig ko pala sa babaeng nananap pa. Thank you. Mukhang hindi ka mapakali, ah. Di ba dapat, attorney, sa tagong lugar tayo? Bakit tagong lugar? Kinukonsulta mo lang naman ako bilang abogado. Siya nga pala. Ikaw na ba ang tinutukoy na pumatay kay Ding Kahayon? Hindi pa naman. Hindi naman inutos sa'yo na patayin yung tao. Ba't niyo pinatay? Yung kasi ang pagkakaintindi ko, attorney. Huwag kayong mag-alala, Mr. Vibor. Kung sakaling makasuhan kayo, ipagtatanggol ko ang karapatan ninyo sa ilalim ng batas. Samantala, mag-relax lang muna kayo. Eh? Ipinapasa na ng NBI diretso kay Gob ang mga findings nila. May kutob ako hindi kompleto ang report na sinishare sa amin ng NBI. May tinatago sila. Bakit? Hindi ba pare-pareho ang mga findings ninyo? Well, hindi sa lahat ng bagay. Baka may mga asset sila na mas malalim na nakukuha ang impormasyon. Hindi nyo ba kayang unahan ng NBI? Bad shot na ako kay Governor dahil dun sa nangyaring kaso noon na ako dapat na nakatutok. Kami rin sa PNP, gusto namin bumawi. Basta, ipasa nyo agad sa akin ang mga findings ninyo. Yes, sir. Tuloy na ako kami. Sige, tara. Tinutulugan mo ako eh. Ganyan ba kay Rosa Camila sa kama? Tinutulugan mo rin siya. Hindi pa namin ginagawa yun. Ooms. Yung husay mong yan? Hindi mo pa nadadala si Rosa Camila sa kama? Hindi pa siya handa sa ganun. Kaya pala gusto mo siyang balikan, no? Dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo sa kanya. Kaya pala hindi ka niya hinahabol eh, kasi wala kang pinangahawakan sa kanya. Ganyan kasi mga babae eh. Pero alam mo, mas nasasaktan kapag iniwan mo matapos mo ikama. Balikan mo nga siya. Tito Emil, kailan kayo babalik bilang driver kay Daddy? Naku, mahirap. Eh, paano naman ako? Magbabakasyon ako dun. Wala ako kasama't kakampi. Ano pang kakamping kailangan mo kung kakampi mo na daddy mo? Tito Emil, alam mo naman eh,
maiilang ako doon. Dalan doon si Tita Iluminada at si Ate Ernestina. Abay, di lalo naman ako. Ikaw ang pupuntahan mo doon bakasyon. Ako bilang driver. At hindi pa nandalian yun tulad ng bakasyon mo. So, Emil, sige na. Sabay na tayo. Bahala na. Tingnan natin. Anton, ano ka ba? Nasaan ang driver ko? Usapan ko. Umuwi na. O paano? Saan tayo? Bumaba ka dyan. Ako ang magdadrive. Hindi. Ako ang magdadrive. Kung ayaw mo akong mag-iskandalo dito, tumahimik ka. Pasok! Anton. Para akong habol ng habol sa'yo. Anton, please. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sarina, sabi mo dati, di ba? Wala na kayo ni Leandro. Pero dala pa rin ng mga anak ko ang kanyang apelyido. Ayokong sirain yon. Eh, paano naman ako? Anong mangyayari sa akin? Basta mo lang ako itatabi. Pag-usapan na lang natin yan sa ibang panahon. Lasing ka eh. Di ako lasing! Ngayon tayo mag-uusap. Sari, ano ba talaga ako sa'yo? Mahal kita, okay? Hindi naman pala eh. Pero alam mo, masyadong complicated ang sitwasyon ko ngayon. Amin ang susi eh. Amin na. Pagtataguan mo na naman ako eh. No! Amin na. Ay! Go. May naramdaman kayo? Oo, parang kinuryente. Ayan? Yeah. Yan ang gusto ko marinig. Bakit ho? Ay, Gov, may posibilidad na mali ang prognosis ng doktor ninyo sa ospital. Malaki ang posibilidad na makakalakad kayo muli. Well, I'll be damned.